Erwin Tulfo. Ito po ang mga pinahayag ni Erwin Tulfo. Bibit-bitin kita, kukwelyuhan kita. Erwin Tulfo, nagbabala sa mga magsasagawa umano ng hiwalay na Blue Ribbon hearing. Ayan. Okay. Hindi na po ako papayag, dagdag pa po ni Tulfo, hindi na po ako papayag na maghihiring-hiringan kayo dyan. And I will have you arrested, I promise. Tindi, nakakatakot, nakakapanginig si main character Erwin Tulfo. Na ano yung sabi ng 18 ng mga Marines na nagpapahilera ng mga chiching. Alam nyo, kaya po pinagbabawal yan yung may mga chiching ka pag ikaw ay government official. Kasi ang tendency talaga, pag maraming chiching, kinakailangan mo sustentuhan mo yan, yung bisyo mo ng chiching. Di ba? Okay. Hindi na raw siya papayag na may maghihiring-hiringan at papa-aresto sila. Tindi, no? Dagdag pa niya. Kahit na senador ka, kahit na sinasabi mong matanda ka na, sino po tong tinutukoy nito? Malamang po to si Marcoleta. No? Malamang po to si Marcoleta yung tinutukoy. Pero bago po tayo pumunta, ay sige, tuloy na natin. Mabibitin pa tayo. Okay. Ito naman po, tinitiyak natin na si Alan Peter Cayetano naman to. Kahit na senador ka, kahit na sinasabi mo matanda ka, si Marcoleta yan. Kung dati kang Senate President, dati kang Speaker of the House, I don't give a F. Tindi talaga, no? Ang tapang talaga, nanginginig kami. I don't give a F. Kung dati kang Speaker at dati kang Senate President, sino po yung tinutukoy nito? Si Cayetano naman to. Alam mo, kayong mga Tulfo, pasensya na kayo ha. Kung ngayon lang po kayo mapapakinggan ng mga tao, talagang matatakot sa inyo eh. Napakatapang eh. Nakakapanginig ng laman eh. May mura pa eh. I don't give an F. I don't give an a F. Magpahirang ka ng Blue Ribbon ulit, magpahiring ka, I don't care. Kung hindi, papahuli. Kung ayaw ng OSAA, bibit-bitin kita. Kukwelyuhan kita. Papalayasin kita dyan sa floor na yan. Siya mismo pala ang kukwelyo. Bibit-bitin niya si Marcoleta at si bibit-bitin niya si Marcoleta at si Cayetano. Kukwelyohan. Ganun, no? Bibit-bitin palabas. Antindi. Talagang ipapahuli kita. Because I am the legitimate Blue Ribbon Chairman. Antindi, no? Sabi ko nga po, pag ngayon nyo lang narinig tong mga Tulfo, matatakot talaga kayo eh. Kakabahan kayo eh. Pero nakakasawa na po. Nakakasawa. Alam niyo ang tapang nyo? Ang tapang ng bibig ninyo. Ang tapang ng tokes nyo. Nakakita na po kami ng mga tunay na matapang eh. Sample lang ko kayo. Nakakita kami ng tunay na matapang. Binugbog yung kuya nyo eh. Di ba? Binugbog ni Raymart Santiago. Nakapalag ba kayo? Yun lang. Yun lang po ang tanong ko. Ako hindi ako matapang eh. Hindi ako papalag. Pero ang tanong ko po,
sa inyong lahat. Ano ang ginawa ninyo nung binugbog yung kuya niyo ni Raymart, 'di ba? Sa tapang niyo na 'yan, wala kayong nagawang lahat nang binugbog yung kuya niyo. Kuya niyo 'yun, ang tapang niyo. Isang tao lang 'yun si Raymart. Wala pong kasama 'yun, ang kasama niya yung asawa niya dati na si Claudine. Wala pong ibang kasama, one on one. Kayo ba may nagawa? Yung kabubunganga ninyo? Alam ko alam ko dinakdakan niyo rin. Alam ko dinakdakan niyo rin si Raymart pero wala po kayong nagawa. Alam niyo po ba yung mga nakakita na po ako nasaksihan ko na po sa 2 pagkakataon. Nasaksihan ko na po. Sinapak agad ako, eh. Gano'n po yung mga matatapang, "Eto ba?" Hindi ka na wala na pong salitaan. Ang narinig ko lang po, pinaturo niya sa kapatid niya, "Eto ba?" Sabay hindi na ako nakaporma, nanapak na agad. So ako naman na hindi naman ako katapangan, wala na ring isip-isip, takbo na ako agad. Nasapa ka na gusto marami po akong nagtatapang-tapangan na nakaharap. 'Pag nauna po yung bunganga, sa experience ko, natotokis ko, eh. Alam niyo po kasi siyempre hindi naman po sa pagmamalaki, 'di ba? Tayo po ay, tumatanda ay nagbibinata na may itsura naman tayo, kursunadahin, ika nga. Pero yung sa mga pangungursunada sa'kin, 'pag nauna yung mga salita, natotokis ko dahil magaling ako magtokis, eh. Pero meron po talaga hindi ko natokis, eh, dahil, isa lang sinabi, "Eto ba?" Pak! Takbo na ako. Eh, kayong magkakapatid, ginulpi yung kuya niyo. Hindi naman po kataasan yun si Raymart. Oh, eto pa mga matatapang. Robin Padilla, sinapak si Richard Gomez. Sinapak, walang sali-salita. Hindi nagsabi na, "Ikaw sa susunod." Nakita namin yan lahat, eh. Tapos yung dalawa na yun, 'no, yung dalawa po na yun, dahil siyempre pagtatanggol din ni Richard yung kanyang, sarili. Nagsuntukan dun sa bahay ni Chris Aquino. Wala pong nagkuwento, wala pong nagkuwento sa labas na kung sino nanalo, ginulpi ko si Robin o si Robin ginulpi niya si Richard. Ang alam natin nagsuntukan yung dalawa, lalaki sa lalaki. Si Richard Gomez, kamakailan lang, doon sa Southeast Asia, merong hindi isinali yung nakalimutan ko na kung ano ba sports ni Richard Gomez, eh. Kasama sila delegasyon, eh, 'di ba? Oh, sinampal niya o sinapak niya, hindi ko na matandaan kung sinapak niya o sinampal niya. Mga mambabatas din 'to, fencing, o yung sa fencing. Hindi pinasali yung ano, dahil sa politika. Ewan ewan natin kung ano yung nangyari dun. At dahil dun nawalan ng chance yung Pilipinas na magkaroon ng medalya, fencing. Anong ginawa ni Richard Gomez? Wala na pong ano-ano yan. Yan yung mga matatapang na tao. Tulpo. Mga Tulpo brothers, yan po talaga yung matatapang na tao, ganun. Oh, eto po, kamakailan lang, kahapon lang din. Si Robin Padilla, wala pong sali-salita. Si Robin Padilla, hinarang ni John Vic Remulla, DILG Secretary. Naduwag ba si Robin? Nakipagtulakan. Nung makuha na, nung nakaraan na.
Nung nakaraan na yung ano, yung si 18 Marines, oh, binitawan na ni Robin yung pakikipagtulakan kay ano, kasi nagawa niya na yung purpose niya, eh. 'Di po niya kinakailangan na magyabang dun na, "Ako, tapos nagpa-interview. 'Di po siya nagpapa-interview. Si Robin tungkol dun, tinatanong sila. Pareho sila ni John Vic. Si John Vic kahit mag-isa lang si John Vic nakikipagtulakan, eh. Erwin, sa tandaan namin na 'to, yung mga nakikinig sa'kin marami rito may mga edad na, mga trentahin na. Marami sa inyong mga nanonood mga trentahin na. Alam na po namin yung mga tunay na matatapang, eh. Karamihan hindi inuuna yung dakdak. Karamihan nauuna aksyon bago dakdak. O tignan mo, yung sinasabi mo, bibit-bitin mo. Marami rito trentahin na. Yan binabaan ko na. Hindi na Daisy, trentahin. Papayag ba si Robin na bibit-bitin mo si Marcoleta at saka si Cayetano? Sa tingin mo, kaya mong bitbitin? Salita lang yan. Nariyan si Robin Padilla, eh. Sa tingin mo, papayag siya, bibit-bitin mo, kukwelyohan mo? Malamang kaya mo yun kay Marcoleta. Pero sa tingin mo ba papayagan ni Robin na bibit-bitin mo si Marcoleta? Si Cayetano, dadakdakan ka rin. Ah. Hindi ko hindi hindi ko sinabi na papalagan ka physically, papalagan ka ni Cayetano, pero isa lang ang matitiyak ko sa'yo, dadakdakan ka rin yan. Akala mo aatasan ka sa dakdak niyan? Pase pasensya na. Wala, hindi ko naman nakita. Hindi ko hindi ko naman nakita pisikalan si ano, si Cayetano, eh. Talagang nakita ko si Cayetano talagang dakdakan yan, eh. Nakita ko yung pinagpapatayan siya ng ano, ng mikropono ni Trillanes, eh, 'di ba? Oh, ano lang kayo niyan. Pero ano, alam mo ang mangyayari, Erwin, 'pag on one kayo ng dakdakan ni Cayetano, matatahimik ka. Bakit? Matalino yun. Matalino yun si Cayetano, eh. Malamang maubusan ka ng sasabihin dun. Akala mo papalagan ka ng pisikal, Dadakdakan ka rin ni Cayetano. Okey. Et kasi minsan sa sobrang kadakdakan ni Cayetano. Okey, tigilan natin 'yan. Eto pa, balik tayo rito kay Erwin. Alam mo, Erwin, yang tapang-tapangan mo ngayon, dalawa lang ibig sabihin niyan. Kasi sa totoo,
'no? Kung talagang matapang ka at gusto mong pigilan, bakit hindi mo pinigilan? Nakaraos sila. Ang banta niya kasi ganito, 'pag inulit niyo pa 'yan. Alam mo kung ayaw mo silang matuloy dahil sinasabi mo illegal at may kakayahan ka na bitbitin sila sa kuhelyohan sila, dapat ang ginawa mo pumunta ka ro'n at binitbit mo talaga sila literal, para hindi matuloy. Kaso pinatapos mo, eh. Oh, 'di ba? So, ibig sabihin dalawa lang 'yan. Dalawa lang yung kahulugan niyan. It's either ikaw, matapang ka lang sa bunganga, sa bibig, or mabagal ka mag-isip. Paano naging mabagal mag-isip, Badong? Oo. Bakit ka mabagal mag-isip? Natapos palagay na natin na totoong matapang si Erwin Tulfo. Palagay na natin na may kakayahan talaga siyang bitbitin si Marcoleta at saka si ano, si, Alan Peter Cayetano. Palagay na natin. Bakit hindi mo ginawa? Nagbigay ako sa'yo ng mga tunay na ano, nagbigay ako sa'yo ng tunay na matatapang, oh. Gawa gawa muna, 'no? Inuunan nila yung tunay na tapang kaysa dumakdak. Sinapak na kaagad muna tsaka dumakdak si Richard Gomez, 'di ba? Oh, ikaw, natapos na yung hearing. Kung talagang gusto mong pigilan yung hearing, dalawa lang 'yan, eh. Yung tapang mo sa tokis lang. Hindi ako nagsasabi na matapang ako. Hamunin niyo ako, putya ba't ko kayo papatulan? Tokis lang ako. Gusto mo magtokisan tayo, hindi ka mananalo sa'kin ng tokisan. Okey, eto po, bakit nakatapos sila Marcoleta? Bakit sila suspended na tsaka ka nagsalita? Hindi pa isang araw. Oh, kinabukasan gabi ka pa nagsalita, bakit? Kung totoong matapang ka dapat pinigilan mo. Dapat hinarangan mo sila, inagawan mo sila ng mic, binitbit mo yung sinasabi mong bibitbitin mo. Or ngayon mo lang naisip, bakit ngayon mo lang naisip? Kasi mabagal ka mag-isip. Dapat pala ganito ang ginawa ko. Sa kabagalan mo mag-isip, tapos na ang pangyayari, yung pipigilan mo, nakaraos na. Ngayon Tulfo, Erwin Tulfo, puwede mo naman sila, 'di ba? Sabi mo illegal yung ginawa nila. Oh. Kaya wala na naniniwala sa inyong mga Tulfo, eh. Kuya niyo nga binugbog, wala kayong nagawa, eh. Okey, sabagay yung tapang kasi nila sa iba napupunta, eh, 'di ba? Sa mga chiching.